Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, kung kilala mo ang kalaban at kilala mo ang iyong sarili, hindi mo kailangang matakot sa resulta ng isang daang laban. Matapos ihayag sa publiko na isa sa tatayong legal counsel ni VP Sara Duterte ay ang kanyang ama na walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa panic mood na di umano ang kampo ng Marcos Romualdez dahil wala pang dating Pangulo sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ang naging legal counsel sa Korte Suprema. Maaari di umano itong mangibabaw sa mga headline at ang kanyang paglahok ay gagawing pinakamalaking legal at pangpolitikang kaganapan sa bansa. Maaari di umanong mas tumutok ang publiko sa legal na depensa ni Duterte kaysa merito ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Tiyak na di umanong mukhang kakabahan at aatras ang ilang mambabatas at Kongreso dahil sa husay at galing ng legal counsel ni VP Sara. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang balita na isa sa tatayong legal counsel ni VP Sara Duterte ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang impeachment trial, tiyak na di umanong kakabahan at di umano'y aatras ang mga kumakalaban dito. Ayon pa sa post ni Chinglo sa social media, The Art of War, the Marcos Romualdez camp is in panic mood because no former president in this country's history has ever acted as legal counsel in the Supreme Court until now. Just imagine Attorney Rodrigo Roa Duterte wearing a judicial gown and personally appearing as VP Sara Duterte's lawyer would be a highly unusual event, making it a major media spectacle. It could dominate headlines, and his involvement would make it the biggest legal and political event in the country. The public might focus more on Duterte's legal defense than on the merits of impeachment case. Why? For several reasons. He has a strong legal experience and subvert inside knowledge. For entering politics, Digong was a prosecutor for many years. His courtroom skills will be an asset in framing the case, and he knows how to navigate legal battles. He understands fully the Philippine judiciary. Having appointed 12 of the 15 sitting justices, he is familiar with their legal perspective and reasoning style. This knowledge allows him to craft arguments tailored to specific justices' tendency. He is the best political strategist. His presence would almost certainly put psychological and political pressure on these justices. The magistrates will definitely face intense public scrutiny over how they will handle the case. If he can portray the impeachment as political conspiracy, it could affect how justices would justify their ruling. They may look for procedural reason to dismiss the impeachment complaint. Finally, he is a great tactician and an expert in political warfare. His presence could shift the narrative from impeachment to political persecution. If he plays the father's defending his daughter card, it might sway public opinion against the impeachment. His strongman image and direct confrontational style could put pressure on judiciary. In the end, the justices may hesitate to issue unfavorable ruling for fear of political backlash. Lesson: if you know the enemy and how yourself, you need not fear the result of 100 battles. Sun Tzu. Unquote. Matapos ang balitang ito, tanong ng taong bayan, ano kaya ang mangyayari lalo na sa ilang kongresista na tila nauna nang humatol? Tiyak na di umanong mukhang kakabahan at aatras ang ilang mambabatas at Kongreso dahil sa usay at galing ng legal counsel ni VP Sara. At ayon pa sa kanila, ayan na, magkaalaman na at magkalabasan na talaga ng baho. Paniguradong atras sa mga mambabatas na iyan at ang Kongreso dahil tiyak na lalampasuhin sila ng dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya na nangyari sa Kongreso na halos lahat na patameme sa mga matinding sagot ng dating Pangulo. Tiyak na may iiyak ng mga iyan. Ito na ang pinakaantay ng taong bayan. Tapusin na ninyo yung usaping walang kwentang impeachment na yan. Hindi yan mananalo sa mga abogado ni VP Sara, lalong-lalo na
na si former President Duterte pa ang haharap sa kanila. Mapapahiya lang kayong lahat at malalampaso lang kayo. Kaya hanggat hindi pa nangyari yan, mas mabuti pang umatras na kayo sa pagdinig para hindi kayo mapahiya. Excited na ang taong bayan sa mangyayaring pagdinig sa Senado tungkol sa kasong impeachment na yan, lalo na't ang mga magagaling at veteranong abogado pa ang haharap sa mga mambabatas na mukhang mga wala ng alam sa batas. Laro pa sa sikat ng araw at obvious na talagang pagmumulitika lang ang lahat na yan para lang maupo na si Tamba sa pagka-Vice President. Mas mabuti pang wag na lang kayong sumunod sa utos niya at tumatras na lang kayo at ang Kongreso habang may panahon pa, dahil tandaan ninyo, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Unquote. Ito na nga, sumagot na po ang isang Associate Justice ng Supreme Court, ex-Associate Justice, at sinabi niyang mukhang imposible ho ang impeachment na ito. Bakit ho? Mukhang may problema dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bakit ho? Yan ang aalamin natin sa balita na ito. Kasi napaka-importanting maunawaan natin kung ano ba talaga nangyayari dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Alamin po natin sa balita na ito. Pasok, pasok, pasok! Maaring ipagpatuloy ng Senado sa darating na 20th Congress ang paglilitis sa impeachment na sisimulan nito ngayong ika-19 na Kongreso. Nako! Ito ang binigyan diin ni dating Commission on Elections Commissioner Rene Sarmiento Nako! sa isinagawang forum ng UP College of Law at Malcolm Foundation kahapon. Nako! The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function. Meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. Kahit recess pa ang Senado, maaari nitong ipagpatuloy ang impeachment trial. Further proceed, or in the Tagalog version of the 87 Constitution, dapat agad isunod. Ito ang sagot ni Rene Sarmiento. Hindi po ito yung tinutukoy kong Associate Justice, ha? Hindi po ito, iba. Ito kasi nagkaroon po ng parang pagpupulong ang mga eksperto pagdating po dito sa impeachment trial. So nagkita-kita po sila dyan sa UP College of Law at pinag-usapan po nila ito. Ang opinion ni Rene Sarmiento, dating membro ng 1986 Constitutional Commission, ay maaring ituloy na. Okay, ibig sabihin yung sinasabi niya, kinakatigan niya yung sinabi ni Pimentel na pwede silang ituloy na yung impeachment, yung ura-uradang impeachment. Sumasang-ayon siya dito, ha? Nagbigay siya ng example. Although importante yung kanyang idea, yung kanyang insight, pero mas importante yung susunod. Is a novel addition in the 1987 Constitution on impeachment, not found in the 1935 in ordinary meaning. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Salungat naman ito sa paniniwala ni dating Ombudsman at Supreme Court. Ayan. Ito dating Ombudsman at Supreme Court Associate Justice. So mas ito, mas sa tingin ko maalam ito at hindi ho ito kampi kay Duterte. Kumukontra to kay Duterte noon, ha? Justice Conchita Carpio Morales. Given that, I believe that impeachment cannot be constituted during recess. This does not mean that during recess, the Senate cannot call for special session. Yan. So sinasabi niya, since ngayon ay recess, iba alam naman natin, recess, lunch, merienda. Recess ang Senado, hindi maaari. Hindi daw maaari magpatuloy ngayon, ha? Kaya malabo daw, ha? Ito. But this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters. Pwede daw magpatuloy. Ibig sabihin, kasi yan sinasabi nila. Pwede na mag-convene at sinasabi na, hindi, kailangan mag-convene na yan. Pwede yan. Sabi niya, pwede mag-convene. Ito ang kondisyon. And given that, among others, and given that impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted. Ayan, ha? Malinaw sinasabi niya, no. Hindi maaari na mag-convene ngayon special session for the sake of the impeachment. Bakit? Pwede lang mangyari yan kung
maibang mga dahilan, not the impeachment. Malinaw yung sinasabi. O sino ho ba ito si Conchita Carpio Morales? Siya po ay retired Filipino Supreme Court Associate Justice ng Supreme Court yan. Ha? Imagine niyo ha. Oh. And former Ombudsman of the Philippines. Ako, mukhang mataas talaga itong madam na to. She served as an Associate Justice from 2002 to 2011. Was later appointed as Ombudsman from 2011 to 2018. For her strong stance against corruption, she led several high-profile investigations, including cases against government officials. Ito, makinig. She is also the aunt of former Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin, who later became Executive Secretary under Marcos. Ano daw po siya? Siya po ay auntie ni Bersamin. Oh, mantakin mo, ibig sabihin. Malayo sa malayo, napapaboro ito sa mga Duterte. Malabo po. Pero, sinasabi niya, hindi pa pwedeng mag-convene ngayon ang Senado para laang sa impeachment. Malinaw na malinaw po yun. Hindi pa pwede. Hindi pwede magpatawag ng special session ang Senado para lamang sa impeachment. Ito nga ang kinatataka ko eh. Ito napakatarantado rin talaga nitong Kamara na ito, no? Mantakin mo, ang haba ng panahon, mula pa lang December pinag-uusapan. Actually, sabi nga 'di ba ni VP Sara Duterte, November pa lang lumabas na sa bibig ng isang komunistang congressman o congresswoman. Sinabi na niya na i-impeach si VP Sara Duterte, pinagplanuhan na. Lumabas nadula sa bibig ng komunista na yun. Ngayon, November pa ho yan. Bakit umabot pa ng November, December, January, bago pa ho ipasa yung impeachment wherein wala nang time. Mantakin mo, last day. Hindi man lang last week. Di ba? Dapat man lang last month eh. Di ba? Hindi. Last day ng session ng Senado at Kamara, doon pinasa yung impeachment sa Kamara. Tapos ngayon, wala nang time. Kasi nga last day na yan. Alam ko, hapon pa natapos yan eh. Alas 10 na nagsimula, mga alas 3 o alas 2 lumabas yung balita na yan. So mantakin mo, gusto nyo, ura-urada na mag-convene itong mga senador at ituloy na ito impeachment. Pwede ba yun? Alam mo kung ba't nila ginawa yan? Kasi gusto nila mangampanya, ito mga nangangampanyang senador, yung mga re-electionist, walang time para ho sila ay mangampanya at matalo. Di ba? At manalo pala. So, ibig sabihin po, talagang gustong-gusto nila matalo ito mga ito. Bakit? Alam mo nila kasi, ngayon, malakas talaga ang mga Duterte kahit sa Senado. Compare mo naman sa Kamara. Kaya tila yan ang kanilang strategy or baka naman nagulat lang din sila doon sa issue, yan yung ating laging sinasabi, yung sa issue ng budget. Kasi nga, nabulgar yung katarantaduhang ginawa ng mga magnanakaw nating congressmen dito sa budget. Nabulgar nalatlad yung matinding kagaguhan nila sa budget. Wala na silang choice. Mantakin mo matatapos yung 19 Congress tong sa Kamara, di ba? Matatapos na ang pinaka-hanging na issue ay yung katarantaduhan nilang blanco sa budget. Paano mangyayari nun? Ang balita all throughout the break, starting February until to the next Congress is pag-uusapan yung kanilang kalokohan diyan sa blank budget. Kaya ang ginawa nila, para mas uminit, magka-issue, ito kayong pinag-uusapan, di ba? Yan ang mainit na issue ngayon. Nakakalimutan na ho nila yung mga mainstream media, nakakalimutan na yung blank budget. Na sa totoo lang, yun naman na mas importante. Yun ang may tama sa sikmura ng bawat Pilipino. Anong pakialam ng mga Pilipino sa impeachment? Honestly, alam mo ba, meron talagang survey na yung mga Pilipino, mas iniisip nila yung pagkain, gutom, pagtaas ng presyo ng bilihin, yung budget na nauubos at yung budget na nawala sa PhilHealth, yung budget na nabawasan sa edukasyon, yan ang mas iniisip ng Pilipino kaysa sa impeachment. Alam niyo ho ba yun? Pero bakit ito ang pinag-uukulan ng pansin ng mga media? Pinagpepiesta ng mga media. Hindi alamin, isipin mo there were already a decision, hindi naman decision pala, parang kautusan mula sa Supreme Court. Pinasasagot ang Kamara ng 10 araw. May balita ho ba kayo na yan po ay ibinalitang paulit-ulit ng mainstream media? Wala. SMNI lang.
at siguro ang Net 25. Di ba? O yan lang ang nagbabalita niyang paulit-ulit. Yung budget, asa na? O, yung sagot ng Kamara sa Supreme Court, wala na. Ano to? Isnab-isnab na lang? O, yung demanda kay demanda ni Alvarez kay Tambaluslos, o wala na rin. Di ba? Wala. Hindi man lang binabalita masyado ng mga mainstream media yan. Bakit? Nakapokus sila dito sa walang kwentang impeachment. Ngayon naman, kahit sinabi na nga, paulit-ulit, na itong impeachment ay hindi pwedeng mag-convene ang Senate for this impeachment, araw-araw pa rin yung pa rin ang balita. Ang linaw na, oh. Patuloy natin itong balita. During recess. Dagdag ni Morales, may mga bagay ring dapat ikonsidera sa agarang pagsisimula ng impeachment. According to Black Dictionary, Black Dictionary daw yun. Saan kayo nakakabili nun? forthwith means immediately. Ayan. Sinasabing yung sa Black Dictionary daw, yung forthwith, ayan yung, kasi yan yung ginagamit nila Drilon eh. Yan yung ginagamit ng mga iba, pati si Pimentel. Yung forthwith na yan, ibig sabihin, dapat agad-agad, ngayon na. Ura-urada, ganun. Pinaliwanag ni Morales kung ano ibig sabihin yan. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once. But it also considers reasonable delay under the circumstances of the case. To me, the fact that the Senate is on recess and that some of the senators, current senators, are running for re-election, to me these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Naghain ng mga petisyon ang iba't ibang grupo sa Korte Suprema. Ayan na naman yung iba't ibang grupo. Buti hindi niya sinabing may clamor. Na humihiling na agad umpisahan ng Senado ang impeachment trial. Ngunit may ibang grupo rin na nais itong pigilan, kabilang na ang kampo mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Carpio Morales, maaaring desisyonan ng Korte Suprema ang mga petisyon na may kinalaman sa impeachment sa ilang kondisyon, kabilang na ang mga paratang ng grave abuse of discretion sa ilalim ng pinalawak na mandato ng Supreme Court. For as long as the question is not political, but there is abuse of discretion, grave abuse of discretion on the part of the respondent, and or there's an actual controversy that involves demandable rights, the Supreme Court can step in. Ayan na. Kasi di ba malaging sinasabi ng iba, hindi pwedeng makialam dahil separate ang branches. Sabi nung isang nagmamagaling na abogado na nagtago ng wanted niyang kapatid. Di na lang natin papangalanan yun, ha. Yung magaling na abogado na hindi niya alam na magtago ng wanted ay bawal sa batas. Walaan niyo kung sino yun. Basta sabi niya, hindi daw pwedeng makialam ang Supreme Court, di ba? Ano sabi ni Morales? Involves demandable rights, the Supreme Court can step in. Para naman kay dating Senate President Franklin Drilon, ang mga petisyon tungkol sa impeachment ay kwestyong politikal na hindi maaaring pakialaman ng Korte Suprema. To me, the better attitude that the Supreme Court can follow is not to interfere. Let this be treated as a political question and therefore leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on Huwag kang this. magmagaling. Supreme Court ang magdi-decide niya. Na nga yung katabi mo na nga yung Associate Justice eh. Hindi, alam mo kasi, ang problema kasi natin kay Drilon, we know that this person is a political person. Diba? Alam naman po natin yan. Kaya nga nabulok na nga sa politika, nakatulog na nga sa Senado yan eh. Alam natin yan. Pero itong malinaw na malinaw ho dito si Madam Carpio, sinasabi niya pwedeng makialam po ang Senado. Pakinggan natin ng mas maganda kasi medyo maingay yung music na UNTV. Buuin natin to. Maganda kasi itong bahagi na sinabi niya. Ayan, may caption pa. Given that, Ayan. I believe the future of our children. Hindi, iba pala yun. I believe that impeachment cannot be constituted during recess. alam mo, ganyan daw pag... hindi, wala ko sinasabing nagmamagaling siya. Sinasabi ko lang, sabi sa akin ni mga kapag ikaw nag-English ka, kailangan pronounce mo lahat talagang to the point that everything in the letter, you should pronounce it. Parang si Dilima lang din, ano?
sagwa sa akin. Pero kay Madam, bagay naman kasi matalino naman talaga si Madam. This does not mean that during recess, the Senate cannot call for special session. No. But this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters, and given that, among others, and given that impeachment is not included. Oh, malinaw ho, malinaw. It is not included. Ito daw impeachment matter. Pwede ho magpatawag ang Senado pero not the impeachment. Malinaw ho na sinabi niya. As among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no, impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Impeachment trial cannot be conducted during recess. Banat ba yung truck mo, nagagalit yung iba? Kung ayaw nyo ng lap truck, dahil malungkot ang buhay nyo sa mga jowa nyo, yung pinakikialaman yung lap truck ko, ha? Hindi, kasi may mga ibang viewers, banat ba, naano ako doon sa lap truck mo, eh. Nangingialam, ha? Hindi, biro lang po. Nababasa ko po yung mga komento nyo. Susubukan ko, misa kasi yung daliri ko nagigigil, eh. Dagdag ni Morales, may mga bagay ring dapat ikonsidera sa agarang pagsisimula ng impeachment. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once, but it also considers reasonable delay under the circumstances of the case. To me, the fact that the Senate is on recess and that some of the current senators are running for re-election, to me these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Ayaw, alinaw mga kababayan. Hindi daw pwede talaga. Ayan ang kasi pinagpipilitan ng iba, eh. Pinagpipilitan ng iba na pwede, kaya dapat ending na. Nagmamadali po kasi. Hindi ko alam ba nagmamadali itong mga iba nating mga senator, ano? Atat-natat. Easy lang. Huwag kayong masyado kayong atat-natat, eh. Masyado kayong atat-natat. Ayan na nga, linaw-linaw na po. Although, sabi nga natin, siya po ay ex na. Ibig sabihin, ang ex na. Alam niyo naman mga ex, kailangan kinakalimutan na yan. Hindi mo na binabalik-balikan yan. Nakaraan na yan, eh. Dapat iwan mo na yan. Ha? Ngayon pa man, paulit-ulit din natin sinasabi na itong si Madam ay meron talagang karunungan na malapit siyempre sa mga Chief Justice natin, sa mga Supreme Court Justices natin. Kasi nga, Associate Justice siya dati. So alam niya yung takbuhin sa Supreme Court. Alam pambihira, pag ikaw naging Associate Justice ng Supreme Court, aba, grabe ang talino mo niyan. Baka memorize mo na talaga halos lahat ng mga jurisprudence dyan, di ba? Kung mga Supreme Court Justice na dito, talagang ganyan ang katalinuhan yan. Yung kay Libayan, baka nakabaon pa. Tama, mali. Hindi, ganun talaga, eh. Pero ito mga ito yung talaga maaalam. Hindi ito yung mga nagmamagaling lang. Ito yung magagaling pagdating sa batas. Kaya napakalinaw po niyan. Dito ka mabibwisit, eh. Kasi alam mo bakit? Minadali na nga nila yung sa Kamara. Hindi na nga nila dinaan sa tamang proseso yung sa Kamara. Diba? Kitang-kita naman natin kung papaano nila minadali yun, kung papaano po nila tinarantado yun. Kitang-kita ho natin. Kitang-kita ho natin na ito po ay isang paglalapastangan sa due process. Bakit? Ulitin ko. Una, sabi nga nila, pang-apat na impeachment na po yan. Although sinasabi, dapat daw initiate yung una para magkaroon ng ban na 1 year. But the point here, there is a malicious disregard to this strict impeachment complaint. Tapos tumalon sila sa pang-apat. Malicious in a way. Why? Kasi inignore nila literally. That is not how it should be. Kasi tandaan ninyo, parang ang impeachment ay para ho din yung proseso pagdating sa kaso. Ang Kamaran, tumatayong mga piskal. Pag ikaw nakatanggap ka ng reklamo, ang dapat ginagawa dyan, agad-agad dyan, inaaksyonan, agad-agad dyan, sinasubmit sa Committee on Defense, pag-uusapan dyan, titingnan dyan, aaralin, tapos pasasagutin yung inaakusa. Sa pagkakataon nito, ang Vice President.
Hindi ho yung ginawa doon sa 3. Ano ho nila yan eh? That's a house rule. Ibig sabihin, yan ho ay kautusan. Ibig sabihin, yan po ay batas nila. Rules nila ho yan. Na dapat pag may natanggap, kailangan ipasa kagad. Kailangan pag-aralan kagad. Di ba? Hindi ho nila ginawa. So, doon pa lang, alam mo na may paglapastangan ng due process. Pangalawa, yung 4th complaint, kung hindi dumaan yung 3, sa Committee on Defense, hindi rin dumaan yun, 4th complaint. As a matter of fact, nalaman na lang ng mga congressman natin na pumirma dahil sa 150 million, di umano, allegedly, ay doon sa araw na yun. Doon na lang nila nalaman yung complaint. Ibig sabihin, malinaw sa malinaw na hindi man lang pinaaralan. Ang term nga na ginagamit, doon, ginamit namin doon sa Supreme Court ay dapat verified. How can they verify yung mga complaint o yung laman ng impeachment kung nalaman na lang nila yon the day itself? Between 1 hour to 2 hours na lang before they sign it. Ibig sabihin, there were no verification. At the same time, hindi rin napasa sa committee na dapat tumingin doon at humingi ng panig ng akusado. So, in other words, mga kababayan, ito po ay minadali. Hindi na ho dinaan sa tamang proseso. Hindi na ho ito pinagbigyan ng tsansa yung akusado na sumagot. Yan po ang problema sa impeachment na ito. Tapos, eto na naman kayo mga hindot. Mamadaliin nyo na naman ang Senado. Di ba? O sige, kayo madaliin nyo. Nang kayo ay maireklamo na naman sa Supreme Court. Bakit ho kanyo? Ayan na naman tayo eh. Kaya nga ang ganda rin na sinabi ni Chis Escudero, sana panindigan niya yan kasi may balita kami, ready na daw yung sa Senado. Pero, excuse me po. Hindi, dapat to, panindigan ni Chis Escudero yung sinabi niyang dapat pag-aralan muna, dapat busisiin muna. Hindi pa pwedeng ura-urada itong impeachment na to. Ito yung mahalagang bagay. Naka-recess ang Senado, kailangan muna nilang pag-aralan at kailangan muna magkaroon ng plenary. So, in other words, people of the Philippines, kung kayo dyan sa Kamara ay tarantado at saka mga gago, wag niyo itulad yung Senado. Talo na kata ako ng buka. Biro lang. Naintindihan nyo yung ibig ko sabihin, mga kababayan? Dapat mag-ingat-ingat tayo. Kasi tayo talaga talagang alam mo kasi sa Pilipinas ngayon, parang wala ng batas eh. Kung ano yung utos sa inyo ng boss ninyo, yung peke yung Panginoon dyan sa Kamara, yan na lang ang susundan ninyo kahit hindi niya nadaanan ng tamang proseso. Huwag niyong kakalimutan. Maraming matatalinong mga Pilipino na nagmamatsyag at hindi basta-bastang napapaniwala ninyo at maaaring mag-question sa Supreme Court. Malinaw sinabi ni Conchita dalawa ho. 1, hindi pa pwedeng iura-urada ito ngayon. Hindi pa pwedeng mag-convene ng Senate just for the impeachment. Malinaw yun. Second, na malinaw na pwedeng makialam ang Supreme Court pagdating sa impeachment process. Kasi nangyari na nga ho yun. Mga kababayan, mamaya may upload tayong video. Patungkol naman ho dun sa issue na kesyo sinasabi nila na invalid daw yung reklamo o yung sinumite namin sa Supreme Court through the leadership of Attorney Torreon. Mamaya, papaliwanag ko sa isang video yan. Abangan nyo, i-upload ko yan mamaya-mayang gabi. Tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo na napakalabo talaga ng argumento nila na pinapalusot nitong mga congressman na hindi, napag-aralan naman yan. Nagkataon lang kasi parang kin-consolidate namin yung lahat ng impeachment at sinama namin lahat doon sa 4th impeachment complaint. Yan yung sinasabi ng mga tulonggis na congressman eh. Kaya, makikita natin yan na talagang kagaguhan po yung ganyang klaseng sinasabi nila. Dahil hindi po yan ang sinasabi ng batas, hindi rin po yan ang tamang proseso, yan po ay gawa-gawa nyo na lang. Sabi nga ito yung resulta na lang dahil kinumplain kayo. Akala kasi nila wala magko-complain. Akala nila lusot na. Kasi ang feeling kasi nitong mga congressman na to, lalong-lalo na yung kanilang pinuno, hawak nila ang lahat. Uy, hindi nyo hawak ang lahat. Kung akala ninyo, hawak ninyo pati ang Supreme Court, no. Tatakbo kami sa Supreme Court dahil naniniwala kami na may hustisya pa sa Supreme Court.
kung kaya ninyong baluktutin ang batas sa Kamara. Ginagawa niyo araw-araw yung contempt ninyo. Wala na sa batas yan Kung kaya ninyong gawin yan, hindi ho sa mga matatalinong abogado, tulad ng mga kasama namin na nagpunta sa Supreme Court, hindi nyo mauulol ang mga vloggers. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!